Hello guys, ayan, dahil walang pasok at may bagyo, magluluto tayo ng sinigang. Sinigang na bangus. Asikaso na tayo at baka lumakas pa yung ulan. Ayan na. Masama nga talaga ang pakiramdam ko, pero kailangan kong kumilos. Walang ibang kikilos mo dito. Wala naman taga-ano dito sa akin. Lulutuin ko lang ito para mamaya kung nagutom na yung mga alaga ko yung pagkain na dito. Ang hirap pagka ganitong kung masama ang pakiramdam nun, pero gagawa ka pa rin ng kikilos ka pa rin sa bahay. Kasi walang ibang gagawa para sa'yo. Yan lang ang kahirapan sa akin, sa isang single man, lalo pagka may sakit ka. Yan ang lagi kong nararanasan pagka may sakit ako. Kaya hanggat maaari ayokong magkakasakit ako. Gusto ko lagi akong healthy. Kasi once na ang isang magulang nanay, lalo single man, magkasakit, wala. Pordoy ang isang pamilya, walang kikilos para sa'yo. Kaya kahit may sakit ka, kikilos ka talaga. Kasi wala kang aasahan eh. Yung estudyante ko, maasahan ko yan ako. Hindi ko inaasahan yung pag mga ganitong pag prito-prito lang, ayos na. Mga sinigang na ganito. Tapos ang dami ko pang labanin, natenga na naman. Kung wala akong masamang nararamdaman, yun siguro maglaba ako. Kahit may bagyo. Tapos ito pa, isang stress pa sa akin, yung pageant ni Kendra na yan. Hindi pa natuloy, imbis na tapos na ngayon. Diba? Ang hassle sa akin. Tapos ikaw lang mag-isa ang nag-aasikaso. Saan ka pa? Kaya talaga kapag single mom ka, talagang lakasan mo, tibayan mo lalo ang loob mo dahil marami kang pagdadaanan ng hirap. Kaya ako tinitibayan ko na lang ang loob ko, ginagawa ko na lang inspirasyon yan para sa mga anak ko. Motivation ko lagi ang mga anak ko. Iniisip ko lagi para sa kanila ito, ang ginagawa ko. Para hindi ka masyadong ma-stress. Kasi simula talaga nang magkaanak ako, ginigap ko ang lahat para sa mga anak ko. Ako'y, nung dalaga ako'y dayas ako. Kung saan gusto kong maisipan pumunta ako. Kung anong gusto kong maisipan bilhin ko. Ganun ako nung dalaga ako. Kung may mag-aya sa akin, banding-banding, aalis ako. Pero nung dumating yung mga anak ko, hindi ko talaga nagagawa yung ginibap ko ang lahat. Pati mga barkada ko. Hindi na napunta sa akin kasi nga lagi akong busy. Yung iba naman ay parang naano sa akin, napuntahan ako. Siguro na papahiya sila. Kasi ako lagi akong busy. Hindi naman nila ako pwedeng tawagin. Na anytime ay ako'y makakaalis ng bahay at hindi ko na talaga ginagawa yun. Pag may nag-aaya mo sa akin, pupunta tayo sa ganito. Hindi. Sabi ko, hindi. Kayo na lang. Wala akong iiwanan sa mga anak ko. Kahit malalaki na yung anak ko, hindi ko talaga iniiwan yan. Ginigive up ko yung happiness ko para sa mga anak ko. Siguro, pag medyo mga malalaki na sila, doon na rin ako mag-i-enjoy sa buhay ko. Kaya nga gusto ko sa kanila makapagtapos. Para pag magkaroon sila ng sarili nilang pamilya, yung hindi na nila ako i-istorbohin, yung bibigyan na rin nila ako ng kalayaan. Kasi napagtapos ko na sila eh. Yun ang gusto ko lang nangyari sa mga anak ko. Kaya ginigive up ko muna ngayon ang aking kasiyahan. Medyo pa naman tayo, bata-bata pa naman tayo, hindi pa naman huli ang lahat. Pagka nakatapos na yan at nagkaroon na sila ng mga trabaho, siguro free naman na talaga ako. Ngayon talaga hindi pa ako free. Marami pa akong sa buhay. Responsibilidad. Hanggat di pa tapos yung mga alaga ko hindi ko talaga iiwan yan.
Yan ang pinangako ko sa sarili ko noon na pagka ako'y magkaanak, ang gusto ko laging nasa ano sila. Laging nasa ayos ang kalagayan. Yung isang anak ko lang, yun lang ang matigas ang ulo. Kaya yun, yun mo. Palayas-layas siya. Sabi ko naman umayos na siya eh. Wala. Yun ang pinipili niyang landas. Hindi ko nakasalanan yun. Siya lang ang lumalayo sa akin. Kaya nakailang beses na rin ako nasasabi sa kanya na mag-stay siya dito sa amin. Wala. Hindi nang gusto niya lumayo sa akin. Wala na akong magagawa dun. Pagod na rin pati ang pangkasalita. Nagsawa na ako. Kaya ito, nagpo-focus na lang ako sa dalawa kong anak. Ital, nag-asawa naman na siya. Ngayon, kung babalik siya dito sa akin, hindi bumalik na rin siya. Ano yung sabihin mo ngayong hahabol-habulin ko pa siya at magmamakaawa na wag siya umantay. Bahala na siya sa buhay niya. Ital, malaki na siya. Saka marami na akong beses na ginawang sa kanya. Ginawa ko na ang lahat para mapabuti siya, pero talagang siya ang ayusin ang sarili niya. Kaya hindi ko na problema yun. Problema niya na yun. Kaya ayun, magpupokus na lang ako dito sa dalawa kong naiwan. Nandito na nag-aaral. Yun na lang ang aking pupukusan. Kasi kung i-stressin ko pa yung isang yun, na hindi naman akong iniisip, wala. Magkakasakit lang ako. Kaya bahala yan siya sa buhay niya. Ngayon, kung bumalik siya, hindi bumalik siya. Kaya ganyan talaga sa pamilya. Hindi laging perfecto. May isa talagang nalilig sa landas. Pero sana, balang araw, magising siya sa katotohanan. Tumino siya. Yun lang dasal ko sa kanya. Ako naman ay naghihintay lang ako na bumalik siya. Nakakasawa na yung lagi ko na lang sinusunod, lagi ko na lang iniisip, samantalang may dalawa pa akong isipin dito. Lahat naman na ginawa ko na para sa kanya. Sa kanya na lang yung decision niya yun. Kaya ito, tukusan ko na lang yung dalawa. Mahirap kasi. Wala naman akong ibang gusto sa kanya kundi ang maayos ang kalagayan niya. Pero pinipili niya talagang ganyan siya. Ang alis-alis ng bahay. Kaya wala. Kahit anong gusto kong maging maayos siya, wala din. Wala na akong magagawa. Napapagod lang ako. Sayang effort ko sa ko sa kanya. Hindi naman siya nakikinig. Kaya ito na lang. Ganito na lang ang aking gagawin. Pagka bumalik siya. Kung hindi, bahala naman siya. At malaki naman na siya. Hindi naman siya minor de edad. Diba ang hirap magpalaki ng bata, ng anak. Yung mga kabataan ngayon, ang gusto nila, yung magulang ang luluhod sa kanila ngayon. Yung pagsabihan mo lang, akala mo, inaapi na, diba? Nung may ganyang anak, ako ganyan ang isa ko eh. Hindi siya nakikinig. Wala naman akong ibang gusto kundi ang ikabubuti nila. Yun lang naman ang hitiin ko sa buhay. Yung mapalaki ko sila ng ayos, mapagtapos. Yun lang. Pagka nagkatrabaho sila, nasa sa kanila kung ako'y tulungan nila. Basta ang akin, nagawa ko ang part ko bilang isang ina. Ganun. Kaya ako naman ay yun ang hitiin ko sa buhay. Yung magampanan ko ang pagiging nanay ko sa kanila kasi nga nung bata ako ay hindi ko nakasama ang nanay ko ng matagal. Kaya sabi ko nung nagkaanak ako, talagang ibubuhos ko sa kanila ang lahat. Ayun, kung hindi nila ma-appreciate yun at hindi nila ibalik sa akin yung kabutihan nila, at least man lang nagawa ko yung part ko nung maging mabuti ako sa kanila. Yun ang akin.
Nagawa kong mabuti para sa kanila. Naging mabuti akong nanay sa kanila. Yun ang aking gusto. Yung may memory sila sa akin na hindi ko sila pinabayaan. Wala na silang masasabi sa akin na yun ang aking gusto sa aking mga anak. Na maayos ko yung kanilang kalagayan. Kasi kahit mag-isa lang ako sa buhay, ginagampanan ko nanay, pagiging nanay at saka tatay ko sa kanila. Lahat naman nagawa ko na. Ginawa ko naman ang pinaka-the best ko para sa kanila. Ganun akong nanay. Yun ang simula nung naging anak ko yung mga yan. Binago ko ang lahat ng yung mga luho. Yung lahat-lahat. Yung pagiging gimikira ko. Winala ko yun. Tinanggal ko lahat para sa kanila. Dahil ang gusto ko sa kanila ay i-focus ko yung sarili ko sa kanila. Pero ngayon, dalawa na lang silang aking puputusan. Kaya, ayan, medyo mahirap, masakit dahil napalayo yung isa. Wala tayong magagawa din. Siya na ang nagpili ng kanyang landas. Hindi ko nakasalanan yun. Hanggang, ngayon, pag bumalik siya, di okay. Masaya ako. Sila lang naman inihintay ko na bumalik sa akin. Wala naman akong gusto sa kanila kundi ang maging maayos lang. Focus na lang ako sa aking dalawa dito. Pagtapos ko lang sila ay maligaya na ako. Kung dumating ang time na makapagtrabaho sila nang maayos, okay na. Kasi ang gusto ko naman pag tumanda ako, yung hindi ko sila asikasuhin yung pati pag may pamilya sila, ako pa magpapakain ng mga pamilya nila. Yun ang hindi ko gusto. Ayoko niyan. Ang gusto ko pag ako'y tumanda, relax ang isip ko. Yung sarili ko na lang isipin ko. Yung hinihintay ko na lang ang aking term. Ganun. Yun ang aking gusto sa buhay. Pati kahit matanda, yung iba kasi nakikita ko kahit matanda na, sige. Pa rin, nagkakayod pa rin para sa mga anak, sa mga apo. Yun ang ayaw kong mangyari sana sa akin. Kaya ako sila gusto pag-aralin. Kasi at least, kung magkakaroon sila ng mabuting buhay, hindi ko na aalalahanin ang pagtanda ko. Anytime, pag mamatay ako, hindi na ako mga ngamba. Diba? Yun ang aking mitliin sa buhay. Napakasimple, diba? Simple lang. Kaya, luluto na ako, guys. Vamos.